Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for August 2025. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pa-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. And also, meron tayong promo ha. 20% discount sa mga tarot reading services from July 16 to 31. Pag nag-book kayo. Okay, so let's see, Cancer. What's the energy for you? August 2025 for Cancerians. Okay, so this is the overall energy, possible challenge, opportunity, and the blessing. Okay, nako. Cancer, mukhang kayo ay aalis sa isang sitwasyon na mukhang matagal nyo nang gustong umalis dyan, pero ngayon ay maglalakas loob na kayo, finally. Can be a toxic situation or codependency, no? Yung tipong akala mo hindi mo kaya nagsistay ka dyan kahit toxic. But it seems na makaka-move forward ka. Bottom of the deck, the Hanged Man. You've been contemplating, you've been thinking about this for a while now. So this can be a relationship, connection, situationship, or career path, no? You have the Ace of Cups, the Four of Wands. So, merong new source of happiness. Merong new beginnings for you na kung saan magiging masaya ka. No? Yung iba sa inyo may sarili na kayong space, may sarili na kayong bahay, may sarili na kayong, yung tinitirahan ninyo. No? Pwedeng, hindi naman kailangan en grande agad, but I see you having your own privacy, your own place na masasabi mong sayo talaga. You have the Hierophant, the Seven of Swords. Actually, you're very thankful rin kasi meron mga taong na-disappoint ka dahil sa mga ginawa nila sa'yo, or yung iba may betrayal, pero at least nalaman mo kung sino talaga yung mga taong dapat mong pagkatiwalaan. You have the Ten of Wands. So, this can be a bit challenging, pero at the same time, alam mo yun, liberating, kumbaga, na yes, challenging siya na aalis ka sa isang sitwasyon na, kumbaga, naging familiar na sa'yo, na dyan ka na talaga nagtagal before, pero it's time it's time to let go, and it's time to be more independent. I think naghihintay ka ng tamang panahon. Oo. So, ito na yung tamang panahon. Yung iba sa inyo, can be sa relationship ninyo na sasama na kayo sa person nyo, sa romantic partner ninyo, dahil aalis na kayo sa poder ng mga magulang ninyo. Or yung iba naman, naalis kayo sa relationship na yan na very toxic, at gusto nyo mamuhay on your own dahil alam nyo na you are powerful on your own at kaya nyo na suportahan yung sarili ninyo. Kasi meron mga situation, relationship especially, na nagsistay sila doon sa relasyon kahit na toxic, kahit na ang hirap pakisamahan, hindi dahil sa mahal pa nila kundi dahil sa ngayon wala pa silang choice, ganon. Maaring hindi pa nila kaya on their own, but I see na ikaw kaya mo na on your own because meron ka ngayong opportunity to expand, explore your mga iba pang options na available sa'yo. With the Tower as your overall energy, ito yung shaking things up yung maaring unexpected changes, bigla ang pagdedesisyon. And with the Chariot as your challenge, sa una parang may hirapan ka pang ipagpatuloy yan or gawin na Kaya lang kung nandiyan ka na talaga, dire-diretso na yan. Doon mo na marirealize na mas marami pa palang option para sa akin. Mas marami palang pwedeng pagpilian.
Oo, hindi mo na pala masasabi na wala kang choice kasi marami kang choices. And with the devil as your blessing, ito yung pag-alis sa isang limitation, sa isang toxic environment, or sa isang sitwasyon na feeling mo trap ka or dependent ka. So, yung iba sa inyo, maaring yung mga unhealthy habits ninyo, you are letting go of that dahil na-realize nyo na hindi yun nakakabuti sa pag-unlad ninyo. So, let's see the money, career, finances. Money, career, finances. Uy, Two of Cups. So, yung iba sa inyo, this is business partnership. Eight of Wands. And the Ace of Cups. Merong new source of happiness or new source of income para sa inyo. At the same time, medyo, ano kayo rito, yung parang undecided or hindi kayo ganun sigurado kung papasok kayo rito, lalo na kung ito ay business partnership or papasok ka sa isang agreement or collaboration sa work. But I think, no, if bibigyan mo to ng chance, posible na mas maging, ito yung mas magbubukas ng oportunidad sa'yo. Kasi itong Eight of Swords, minsan kasi iniisip lang natin yan yung mga what ifs na yan. Minsan nag-overthink tayo na hindi naman talaga nag-i-exist. So, yung iba naman sa inyo, maaring merong person that is very supportive sa mga goals ninyo ngayon sa trabaho, sa career ninyo. That can be your romantic partner. Let's see sa love life. Love life. Oh, Ten of Swords. You are letting go. Lumalaya talaga kayo. Oh, Cancer. Ten of Swords is letting go of a situation na alam mong nakaka-stress lang at marami kang iniisip, marami kang ino-overthink, o, 'di ba? Five of Swords. This can be a challenging situation para sa inyo na umalis. Okay? Ito yung tipong madrama. Maraming drama na pagdadaanan. But eventually, makakamtan mo yung freedom na yan. And yung freedom na yan, yan yung magpapasaya sa'yo, yan yung bibigay sa inyo ng parang redemption. Oo. Kasi alam mo sa sarili mo na dinideserve mo yung freedom na yan. Freedom to do the things that you want. Okay, let's see. Ano pa? For Cancer, ngayong August. Okay. You have Crossroads. So, this is decisions. Sabi rito, choose wisely pagdating sa path mo, 'di ba? Follow your dreams with faith and precision. Oh, kung yun nga, kung meron kang kailangan talagang pagdesisyonan, isipin mo palagi yung pangarap mo, ano yung lugar or sitwasyon na gusto mong marating. Gusto mo ba yung sitwasyon mo ngayon o hindi? Kasi kung hindi, then make that move. Okay? You also have anchor. Speaking of making that move, yung anchor is isa tong parang gabay mo, no? Oo. Meron kang, you feel secure sa sarili mo kapag alam mong meron kang direksyon na tatahakin. You have the cross. So, itong cross kasi maaring ito yung mga pinagdaanan mong challenges. Oo. Lalo na sa isang tao na masculine energy, no? Pwedeng person mo to or someone na may authority over you. But I think itong suffering na to or pain na pinagdaanan mo dito sa person na to ay matatapos na. Kasi ikaw na mismo yung nag-decide. Ikaw na yung nagdesisyon na umalis. Ikaw na yung nagdesisyon na bigyan ng kalayaan yung sarili mo na ma-experience pa yung ibang mga magagandang bagay. O ayan, maari kasing ngayon nakikita mo na yung totoong kulay ng isang tao or totoong pagkatao niya. Oo. Ayan o. You have the Phoenix. You are rising from the ashes. New phase, transformation, growth. So this is a brand new you. Bagong ikaw. O, diba? You are rebuilding yourself. You are working on it. Very persistent ka. Inaayos mo uli yung buhay mo, yung direction mo ngayon. Adaptable. You are changing. You are healing. I think kasi na-frustrate ka na rin sa relationship mo. You feel na parang hindi na sapat yung
yung naibibigay mo or naibibigay ng person mo or ng relasyon na yon. Itong relasyon na to, hindi lang to sa romantic ha. You can be this can be a relationship with your father, your mother, your siblings, no? Or your colleagues, your boss, 'di ba? So, you just feel like it's time to go kasi hindi mo na dine-deserve yung drama, yung stress, yung gulo na na-experience mo, especially in uh, your career or situation ngayon. Divine guidance. Oh, 'di ba? You are divinely guided, Cancer. Ano man 'tong mga pinagdadaanan nyo ngayon, for some of you, medyo mahirap, challenging, pero this is divinely guided, no? Ibig sabihin yan, kayo ay inahayaan tong mangyari sa inyo para matutunan nyo yung lesson and eventually you will be rewarded. 'Di ba? Time to let go na talaga. Let go of the pain and focus on your destiny, on your future. So, andun na talaga yung ano nyo, yung destination ninyo, yung future na. And anything na hindi na aligned or umaayon sa mga plano nyo, sa mga gusto nyo, whether this is relationship or situation sa trabaho, career, you are letting that go. Hindi ka na magsasayang ng oras at panahon. A tranquil spirit comes with accepting inner dichotomy. Yung inner dichotomy, yan yung pagkakaiba-iba, no, ng ating pananaw sa buhay or yung parang choices natin. Na may mga tao tayong nakakasalamuhan na may iba silang pananaw, ikaw meron din. Ang importante is you respect each other's beliefs or yung mismong pagkatao nila para magkaroon ng harmony. But if you feel like hindi mo kayang tanggapin yun, then it's time to go to somewhere else or umalis ka sa sitwasyon na yan. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.